Umarangkada na ang Express Connect bus na mas mabilis daw ng 20 hanggang 30 minutos ang biyahe kumpara sa mga regular na bus. Pero kanina, mistulang nilangaw ang mga Express Connect. Nakatutok live si Steve Dailisan na nakasakay ngayon sa Express Bus. Steve! Mel, sakay nga tayo nitong Express Connect Bus 1. Ito yung bus na daraan sa portion ng bahagi ng Ortigas at magdedire-diretso na yan hanggang Roxas Boulevard. Ang kaso, kanina pa tayo nakapila dito sa Fairview Dispatch Terminal ng MMDA. Pero ito, talaga namang nag-aantay pa rin tayo. Tayo lamang yung sakay nitong bus na ito at wala halos sumasakay. Kaya nga, ang tanong dito, Mel, maganda sana dahil mas mabilis yung inaasahang biyahe. Pero tatangkilikin kaya ng mga driver na umaangal na kanina, pati ng mga commuter. 50 Express Connect bus ang umarangkada ngayong araw. Mismong si LTFRB Chairman Winston Hines ang sumubok sa ruta mula Fairview Dispatch Terminal sa Quezon City hanggang Ortigas. Di man garantisadong traffic-free, 20 hanggang 30 minutos daw na mas mabilis ito kumpara sa regular na bus dahil bilangang bus stops at pick-up areas. Exempted sa number coding at pwede pang dumaan sa underpass at flyover. 5 minutes yung waiting time dito sa Fairview Terminal pag rush hour. Pero tulad ngayon, patay na oras, binibigyan sila na hanggang 10 minuto. Pero nasa 20 minutes na naghihintay itong si Mang Florencio na driver at yung kanyang konduktor na si Mang Florencio rin. Pero kung titingnan mo yung loob ng kanilang bus, walang pasahero. Alas 6 ng madaling araw sila kanina nagsimulang bumiyahe pero dadalawa yung kanilang pasaherong inihatid sa MOA. Pagbalik, wala silang sakay kaya halos wala raw silang kinita. Talo pa raw sila sa krudo na halos 2,000 piso kada round trip. Kung dati nakakapomorsyento sila sa 15,000 pesos na kita ng bus, ngayon... Kung matsatsaga ng mga operator na isang linggo mananakbo ng ganito, kawawa naman kami mga driver na namumorsyento. Naka-round trip po kami, 132 pesos. Ano pong puporsintuhin namin, kulang pang pangkain. Namamaos na nga raw sa katatawag ng pasahero ang ilang konduktor pero wala halos sumasakay. Kahit pareho naman ang pasahe at may libreng wifi pa. Kumain kami ng driver ko, natira, magkano lang 210. Mabilis ang biyahe, wala mamang kikitain. Madagdagan ng bus stop. Kahit makapick up kami sa Kamyas, Cubao. Kahit mga pasaherong sumubok, di pamilyar kung saan eksakto sila ibababa ng Express Connect bus. Kusa kami sa Ortigas kasi more on Robinson kami bumababa talaga before So mas lalakad, try lang namin. Paliwanag ng LTFRB, pinag-aralan ng husto at kinonsulta rin ng mga operator sa lokasyon at bilang ng bus stops. Ang iwan mula Fairview, hihinto sa Ortigas at Mega Mall bago dumiretso ng Roxas Boulevard. Ayala at LRT sa Hilpuyat naman dadaan ng E2 bago rin dumiretso ng Roxas Boulevard. 3 bus stop lang ang daraanan ng E3 na diretso sa MOA. Doon sila pumunta doon sa mga designated bus stop. Hindi na po pwede dito later on yung talagang mga door-to-door ang serbisyo. Kaya nagkakaloko-loko at nagkakapeste-peste ang ating mga traffic. Hindi raw dapat problema ang usapin ng sweldo ng drivers, lalo't matagal nang ipinatutupad ng Labor Department ang fixed wage. Kampante naman daw ang regular bus drivers na hindi sila maaapektuhan ng kompetisyon sa express bus. Yung sasakay dyan, puro diretso lang yan Sa amin yung malapit malayo, wala na sasakay sa amin. Omel, dun sa mga kapuso natin na sasakay dito sa Express Bus, may serbisyo ito mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Sa ngayon, dahil wala pa to yung GPS, yung Global Positioning System na tinatawag, yung katapatan na lang muna ng mga driver yung inaasahan para masusunod talaga yung mga itinakdang bus stops, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.